Nako, dito sa video na to, sinalubong ho nitong si Marcos Jr. ang ating mga kababayang OFW na umuwi galing gitnang silangan. Huwag nyo hong i-skip tong video na to dahil dito nyo ho makikita na ang ating mga kababayang OFW sukang-suka na dito sa presidente na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, nako syempre, araw ng Lunes, kaya kailangan si Auntie Claire masalansan ho natin ang kanya mga kalukaritan dyan sa Malacanang. Pero bago yan, pasadaan ho muna natin itong nakita nating survey sa social media. At dito sa Pilipinas, yung mga kababayan ho nating naghahanap buhay, ramdam na rin ho natin ang galit nila dito sa administrasyon na to. Kung hindi nagnakaw tong administrasyon na to at hindi nila sinira yung napag-usapan noong panahon ng eleksyon noong 2022, hindi ho sana ganito ang sitwasyon ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Galing ho ito kay Boss Dada, no? Isa sa mga banateros, isa ho sa mga sinasaluduhan at kinabibiliban nating vlogger. Malupitong sumalansa niyan. Panoorin nyo natin mga kababayan. Gay! Wala, lahat ng tao dito galit sa administrasyon. Nako! Wala nang naniniwala sa kanila, sila na nag-uutuan. Nako, galit. Galit na tong si ating. Pagka ganyan, sumasandok ng pagkain, tapos ganyan ang tono, huwag ka na magtanong kung anong ulam. Di ba? Ulitin natin galit na ho galit ng ating mga kababayan tinanong, sino presidente nyo? Dito. Sara, wala, lahat ng tao dito galit sa administrasyon. Wala nang naniniwala sa kanila, sila na nag-uutuan. Galit. Galit tong si ate. Ate, subscribe ko sa page. Wala ka natin tong pagka ganyan, kunyari, naghahain ng pagkain, huwag ka na magtatanong kung anong ulam pagka... Para doon sa asawa ni ate, sorry boy. Basta lahat kami Sara dito. Parehas tayo, huwag ka mag... Pero hindi ko natatanong kung ano yung sinasandok mo. Nakakatakot bigla. Pinapanood ko lang to si ate, kinakabahan ako Anyway, maraming salamat. Palakpakan nun natin. Ibig sabihin, punong-puno na ang ating mga kababayan sa mga kalokohan ng administrasyon na to. Marami na ho talagang hindi natutuwa, Hindi na ho sila natutuwa dito sa mga kakurakutan, pagiging incompetent, pagiging batugan, hindi sumunod sa mga pinag-usapan nung panahon ng kampanya. Yan ho ang kinagagalit ng ating mga kababayan. At ang pinakamatindi dito, yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Higit sa lahat, tayo dito sa PHP. Karamihan sa atin dyan, yung mga kagaya nitong si ate, siguro nagagalit sila doon sa korupsyon, yung trilyong korupsyon, yung pagdi-deliver ng pera kung kani-kanino, pagbibigay ng maleta kung kani-kanino, pagbibigay ng envelope sa mga congressman, yun siguro kinagagalitan. Talaga namang valid yung galit na yan ng ating mga kababayan. Pero tayo dito sa PH Update, ang una sa lahat, ang kinagagalit natin dito ay yung pagpapadala sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun Kasi noong binulgar na nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon na to, yun ang naging kabayaran sa ginawa niyang paglaban sa kakurakutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Segue ho tayo dito sa eto na ho mga kababayan, eto na ho yung halos hindi pansinin. Dito ho natin makikita na yung mga kababayan nating OFW na hindi na ho talaga sila natutuwa sa pinagagawa nitong administrasyon na to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Halos di pansinin daw Tingnan ho natin to. Yay! Ayan si Marcos Jr. ho yan. Yan si Marcos Jr. Ayun ho yung mga kababayan nating OFW. Wala na Brad. Tapos ka na, Wala na. Mga OFW natin sawang-sawa na at sukang-suka na sa kakurakutan at panluloko mo sa sambayan ng Pilipino. Ayan sarap batukan Sarap batukan nung Sino? Nung mga magnanakaw sa pamahalaan. Si Marcos Jr. ba yan? Sambayan ng Pilipino ang huhusga dyan. Sarap batukan ng mga magnanakaw. Hindi na siya nakikipagkamay kasi walang gusto makipagkamay sa kanya. Yan ang sinasabi ho natin. Ito yung kabuuan ng video. Noong dumating ho siya dyan sa Villamor Airways. Meron ka pang nalalamang papunta-punta. Di ka naman pinansin lang niya ka. Kaparehong lugar
na kung saan diyan nila kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala ko siguro niya sa pagbabalik ng ating mga kababayang OFW, makakalimutan ng mga OFW yung nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung ginawa niyang ang ginawang pangingidnap ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin to. Galing ko ito kay Pambansang Dalaga. Si Pambansang Dalaga busy ngayon. Ano kaya pinagkakabalahan nito si Pambansang Dalaga? Busy Oh, game. Ayan Oh. Yun parang Biyernes Santo, Brad. Pwede naman kasi ang DMW. Pwede naman kasi ang OWA. Nag-e-epal ka pa Nagkukups ka pa Walang may gusto sa'yo dyan. Umalis ka dyan. Walang gina. Oh. Wala kumakaway sa'yo. Huwag ka kumaway. Nagmumukha kang si Raulo. Ayan Di ka nga pinapansin. Itong si Sir, ito. Sabi siguro nitong si Sir, lang yan. Pagod na nga kami sa biyahe adik pa bangag pa sasalubong sa amin. Hindi man lamang papasukin niyo yung mga mahal namin sa buhay. Anong presidente? Wala ka ng toko, pinapatago niyo kami. Nagpunta kami sa mga embahada, pinagtatabuyan kami ng mga trabahante ng pamahalaan. Anong klase yun? Wala, di ka pinapansin itong si ate, di ka man liningunan Yan Lakwaan natin. Di ba? Di ka man liningunan, Brad. Hindi ka man hinahay. Huwag ka mag-high. Nagbumuka ka sinto-sinto. Walang high, Brad. Walang high. Parang hindi presidente dumating. Pero kung si dating Pangulo Rodrigo Duterte to, nakatayo lahat yan. Ano sinisigaw? Duterte, di ba? Magpunta siya sa mall, ano sinisigaw? Duterte. Eto, pakaway-kaway. Hindi ka kasi hindi ka talaga pangmasa. Pinipilit mo pero hindi mo kaya, Brad. Ano na? Wala mong kumakaway Ito pala yung buong video, wala, hindi, walang sabi nung si ate. Ito si ate, ito naka-shades. Ilang nga ka. Dapat pinapasok nyo yung mga kamag-anak namin. Pinasalubong sa amin, bangag. Ano yan, optics? Para ipakita na concern? Ang Pangulo? Ibibigay sa mga OFW sa Middle East? Noodles? Pambira nung... Nakita ho yan ng sambayan ng Pilipino kung paano tratuhin ng administrasyon na to ang mga kababayan nating OFW. Sa ayaw sa gusto ninyo, uuwi ang mga yan. Balita natin karamihan sa kanila, yung iba dyan yung tawag dito, yung mga amo o yung mga bansa na kung saan sila nanggaling, yun na mismo na mga nagpa-uwi sa kanila. Wala. Ay nako. Makipagkamay ka. Kung mahal ka ng mga yan, anak ng toko, didiretso yan. Alam mo ano gagawin? Pipila yan. Ire-ready nila yung cellphone nila para pagka nakachempo sila, Mr. President, selfie tayo, selfie. Selfie tayo, ganun. Meron ganun dapat. Diba, ire-ready, Mr. President, teka lang, wait. Picture muna kami ni Mr. President. Gaganyan pa yung yan, diba? Kilig-kilig pa yan. Kaso ang problema, Brad, dinadaanan ka. Ang mukha nila para mga Biyernes Santo. Malapit na Semana Santa. Pero yung mga sinalubong mo, base sa kanilang pagmumukha, pinasuutan nyo pa ng bagong Pilipinas. Walang yung branding na yan. Walang kwenta yung branding nyo na yan. Pinakawalang kwentang branding sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagong Pilipinas, nasaan na yung luma? Ibalik nyo yung luma. Ibalik nyo yung lumang Pilipinas. Sa lumang Pilipinas, walang trilyong pisong pagnanakaw. Kapal na mukha nyo, ha? Walang kakamay sa'yo, Brad. Nagmukha ka na namang siraulo dyan. Yan ang problema. Diba? Nagmukha ka na naman tatanga-tanga. Huwag ganun. Pupunta ka dyan. Buti pa, mag-holding hands kayo ng taba-ching-ching sa likod mo. Ito. Buti pa ito masipag Takbo ng takbo to pero hindi diba? Buti pa yung mga empleyado ng BMW ba tawag doon? Diba?
Department of Migrant Workers, yung mga nagtatrabaho sa ahensya, nagtatabaan, yung mga OFW, nagpapayataan, palak. Kakaya? Yaks! Kamayan nyo si Bangag, ayaw nyo. Wag, baka meron pa residue sa kamayan, mahirap na. Pumasok sa balat nyo yung mga foreign substance. Kahit ako makita ko, hindi ko kakamayan. Kahit makipagkamayan, gaganito ako, mahirap na, anak ng towa. Baka maibas na pala. Mahirap na, baka inuhuli na siya. Madamay pa tayo sa atras. Ano? Ayaw itong susur. Pinakulong mo si Tatay Digong. Bahala ka dyan. Ish ka. Nanunood ako kay PH Update. Ito na ako sombrero sabi. Ay, tignan nyo ano yan. Tignan nyo karakas niya ha. Tignan nyo. Ito. Darating na siya. Bahala ka dyan. Bangag ka. Nangya ka, binola mo kami ng 2022. Pinampanya-kampanya ka namin. Pinaglaban ka namin. Tapos magnanakaw ka lang. Wala ba lamang nakikipagkamay? Palakpakan. Ngayon naniniwala na ho kayo bakit negative ang net trust rating nitong bangag na presidente na to. Langyakap, dahil presidente ka. Dapat dyan pinagkakaguluhan ka. Dapat. Doon mo makikita yung pagmamahal ng mga OFW. Pero imbis na pagkaguluhan, titingnan kanila tapos tatawa sila. Ano sabi siguro? Ginagawa na naman dito nitong bangag na to. Akala mo naman siya nagbayad ng gasolina ng eroplano. Wala, Brad, iniiwasan ka. Di ka ba nahihiya? Konting respeto sa sarili. Konting dignidad naman, no? Pambihira, kaway ka, Brad. Yun dyan ka magaling, kaway. Walang kinakawayan. Imaginary supporters. Optics, anak ng Petrang Garamata. Optics na naman. Pinapackage na naman nila na concern tong bangag na to sa mga OFW. Yan, kaparehas na lugar. Meron ho tayong, kaya nakita ko tong video na to tapos nakita ko si Pambansang Dalaga, napaisip ako, Villamor Air Base. Kami magkasama no? Pero ay busy yan. Ayan o. Grabe naman o. Kinakawayan niya. Walang kumakaway sa loob. Walang kumakaway sa loob. Oh my goodness. Kakahiya. Yak. Sabay kamot sa ulo. Laman-lamang pagkamayan sa akin. Yan. Ganon. Anong ine-expect mo na mangyayari sa'yo dyan? Pagkakaguluhan ka? Hindi mga addict yung mga OFW natin, ha? Huwag mo silang itulad sa'yo. Walang niya ka. Kung ikaw, nagbihis-bihis ka pa, nagpabango-pabango ka pa, baka akala nila merong yayakap sa'yo. Bihis-bihis pa tak-in pa lakad-lakad siya, tapos kaway-kaway ng konti. Kaway-kaway siya Maya-maya. Tanga lang siyang gano'n. Yun na ba sila? Presidente ako, ba't ayaw niyo akong picturean? Picture. Si Tatay Digong di pwede. Yang mga ganyang klaseng senaryo, security nightmare yan. Sa mga close-in PRRD noon. Anak na to, hindi ka pwedeng lumapit basta kasi delikado. Itong si Marcos Jr., security niya, sabi siguro, ayan niya, bahala niya dyan. Sige na, Di ba si Tatay Digong, di ba? Malayo. Yung kamay sa harap. Hindi ka pwedeng kung saan mo ilalagay yung kamay mo, hindi pwede. Dapat, behave ka, ika nga. Kasi masisita ka ng mga security sa kanila, wala na security, mga OFW dumadaan na, di pa siya ginakamay na. Hindi, yan? Pambansang Dalaga, may kasalanan yan. Ito. Siya. Yan. Yan, logo na yan. Siya may kasalanan. Yan, na-edit Mahilig mang-edit kinumpile niya lahat Ay, nako. Ang hirap ng Brad.
Grabe. Ouch. Ayun na nga mga kababayan, ang kasaysayan ng ating bangag na presidente. Palakpak. Gusto ko yung itong portion na to. Ito si Sir, gusto ko itong portion na to. Ilalagay ko lang dito sa gilid to habang sinasalansan natin si Auntie Claire. Auntie Claire dapat you should be proud. Bakit? Isa ka sa mga dahilan kung bakit ganyan tanggapin ng mga OFW. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan natin si Auntie. Kailangan mo maging kailangan natin pasalamatan niya si Auntie. Kundi dahil kay Auntie, hindi naman ganyan tatanggapin ng ating mga kababayan itong si Marcos Jr. Dahil nga ba akala nila itong lukarit na to nagbebenepisyo ang pamahalaan sa mga pinaggagawa niya. Okay yan Auntie, ipagpatuloy mo yan, kawalang hiyaan mo na yan. Game! At maaari po ako tumanggap na inyong mga katanungan. Favorite. Yun ang pinaka-paborito kong paborito kong mga katagang binabanggit nitong Ali na to maaari na dito sa PH Update, maaari ka na namin salansanin ngayon. Unang tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Ito naman si Maricel Halili, yan ang problema. Ang bilis yung maniwala. Anong anti-EPAL bill? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. So ibig sabihin, yung anti-EPAL bill talagang basura, walang kwenta. 'Di ba? Kahit anong sabihin nila, walang kwenta yung anti-EPAL bill. Tungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President. Kasi pagka merong mamimigay ng subsidiya o tulong, kung pupunta itong mamimerwisyo itong si Marcos Jr., mga abala, kailangan pa niyang kamayan o salubungin siya ng mga local government, local chief executive, di ba? Of the League of Cities. Pero in fairness, Ante, nakita ko yung kargahan mo ngayon, aurahan mo ngayon. Taray ka ngayon Wala yung pulang lipstick natin. Ano siya ngayon? Dark red. Siyang kumakatawan sa city mayors. So ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon.
Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Yan ang problema. Di ba? Paano mo sasabing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas, tapos sinabi na ng presidente merong oil crisis, tapos ang kanyang tagapagsalita na itong lukaret na to, sasabihin niya walang oil crisis. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Kompleto, sapat ang supply, pero yung presyo ng diesel ay nasa 120 na. 100, 110, 120. Sa iba't nagkaan yan sa iba't ibang lugar. Nandun na sa halaga na yon. Tapos sasabihin mo, wala tayong crisis sa Pilipinas. Aba, malaki depresya mo sa utak, di ba? Pambira. Kung wala tayong oil crisis, wala tayong problema, sapat ang supply, bakit yung kinakarga kong gasolina dati na nagkakahalaga lamang ng 54 per litro, ngayon ho mga kababayan, 75 per litro na. Ano na nangyari? Kung walang oil crisis, ano nangyari doon? Nangyakal lukaret ka kaya minumura ka ng mga chuper, mga tricycle driver. Pag mga mga grab driver, mga taxi driver, huwag niyo sakay ito ha. Wala raw oil crisis sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Di natin malaman kung saan nanggagaling tong Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, doon sa policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Yan. Parang lumalabas kasi Yusek na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies, nakuha nila sa mababang halaga. Pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Actually, paano pagka nag-angkat sila ng mahal, biglang babagsak ang presyo? Hindi sila magbabagsak. Hindi ko kinakampihan dito yung mga kumpanya ng langis. Kasi pagka bumalik sa normal at hindi natin alam kung kailan yan, bibili sila ng mahal. Gusto nila bibili sila kasi business nila yan eh. Kung may mabibili pa sila. Bibili nila ng mahal. Okay? Pagkabili nila mahal, nag-dive yung presyo. Hindi sila magbababa dahil binili na lang mahal. Kuyang naman. napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Mahirap paliwanag pero yung pinaka-logical na answer yung sagot na yon kasi mga negosyante yan. 'Di ba? Pagka nag-shoot up sa world market, wala silang magagawa, kailangan din nila sumabay. 'Di ba? Kahit na buffer pa yan, kahit na reserba lang nila yan. Kasi once na bumili sila ng mahal, biglang lumagapak yung presyo, yung binili nila lang mahal, hindi naman nila pwedeng ibenta ng mura. Hindi. Ang tawag doon, charity. Binili kong mahal. Anak ng toka, dapat bibenta ko din ng mahal, ganon. Hindi, kailangan nila sumabay noon. Pagka nagka-rollback, sa gusto nila, kahit anong year pa nila binili yung crudo na yan o gasolina na yan, dapat sasabay sila sa rollback. Diba? Sasabay sila sa presyuhan talaga. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. Okay, under the deregulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices. Primarily Mean of Platts Singapore or MOPS sa bawat pricing cycle.
So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting. No? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol Naiintindihan mo na yan, Kuyang. Intindihan mo yan, Kuyang. sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. Kasi pagka bumili sila ng mahal na presyo, yung current world price sa world market, yun ang susundin nila, Kuyang. Di mo kailangan maging matalino para maintindihan yan. Anak ng toko, ang tagal mo na dyan sa PCO. Mga wala kapararakang tanong pa rin ang mga tinatanong nyo. Diba? Hindi sila charity, mga negosyante sila at wala tayong magagawa. Ganun talaga presyuhan sa world market. Pag tumaas yan, binili nila ng mahal. Pagka bumaba ang presyo, di naman nila sasabihin, lugi kami, anak ng toko, binili na mahal, bebenta namin na mura. Hindi. Kasi ayaw sa gusto, pinasok nyo yung business na yan. May risk. Merong advantage at disadvantage. Pero binabawi na nila ngayon to. Ngayong mahal na presyo, yung mga naunang stock nila. Pero pagka bumaba yan, babawi naman yung mga mamimili. Ganun yun, Kuyang, ha? Pero mataas talaga. Kahit ako, napakamot ako sa ulo. Naknagto ko, ba't ang mahal? Dati full tank ko, ganito lang. Bakit ngayon, ganito na? Sayang yun. Makakapag-Jollibee na ako. Di ba? Makakapag-two-piece ka na. Makakapag-bucket ka na. Yan. Ang mahal na gasolina. So kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law or deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So ibig sabihin, sa madalit salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng crisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing crisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Hindi yan ang totoong sitwasyon. Pagka sinabi mong yan ang totoong sitwasyon, para mong dinuduraan yung katalinuhan ng sambayanan. Yan ang hindi nyo maintindihan eh. Paano mo sasabihin, saan ka ba naman nakakita? Sabi nga ni Rodante Marcoleta, di ba? Saan ka ba naman nakakita? Sasabihin mong walang crisis. Sasabihin mong walang crisis pero tumataas ang presyo. Crisis sa supply, crisis sa presyo. Pag tumaas ang presyo, may problema. Tapos ang usapan.
Kaya yung yung naggagas na yung sa isang malaking kumpanya ng gasolina, yung in-interview nila, mas magaling pa kay Auntie Claire yun eh. Mas naiintindihan niya pa yung yung price fluctuation ng ng gasolina eh, di ba? Kung paano dahilan, ba't tumataas, ba't tumaba. Alam niya eh, ito si Auntie Claire. Ano ba, Ante? Susumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako, Ante. Kaaga-aga, Ante. Lunes na Lunes. Isip ka. Lunes na Lunes, huwag mo akong galitin. Gusto ko yung level ng ko ngayon modulation ko normal lang. Huwag mo akong gagalitin. Yan. Walang crisis sa patas supply. Ba't nga tumataas ang presyo? Sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. So, yun na naman At pala. nagiging party po tayo dito. Magulo ka. Kahit hindi man natin gusto. Magulo kang lukarit ka. Kanina walang crisis, ngayon may crisis na naman. Ano ba talaga? Isang sasagot lang. Hindi pwedeng dalawa, Brad. Kahit sa eskwelahan, baka mabatukan ka ng amo pa ng teacher mo dyan. Dalawa sagot mo, isa. O hindi pwedeng dito sa na to, may crisis o walang crisis tayo sa produktong petrolyo. Hindi pwedeng all of the above. Walang ganong choice. Nagtawa. Kanina walang crisis, ngayon may crisis. Ano ba talaga? Gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin nung Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat Siyempre, ng business yun. maaaring gawin at Operahan hindi yun. lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. Wow. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Parang Composed of ano yan? whom? Parang ICI ba yan, Ante? Parang ICI ganon? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag mo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yon sa ibang pangangailangan nila. And does the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy? Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po, we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, na I quote, "In the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches." End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng krisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Tuloy ko na rin po pala yung tanong ko. Yusek, yung mga labor groups are also calling for wage increase. Actually, they're lobbying na ipasa na rin yung legislated wage hike. You have labor leader Sonny Matula saying na gipit na ang mga manggagawa. Tama naman na kailangan mag-adjust, pero ang manggagawa na matagal nang nag-a-adjust. Yung hinihingi daw po na wage hike ay recovery na lang dahil kulang na talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang manggagawa, lalo na yung sitwasyon ngayon. Ano pong comment ng palasyo? Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Last na lang po, on possible help din po sa mga kababayan natin. You have Congressman Toby Chanco proposing a bill that would freeze rents and defer loan payments to cushion the adverse effects of rising fuel prices. Ito po ay temporary freeze sa residential and MSME commercial rental rates. Ito po ba ay isa rin sa pinag-aaralan ng gobyerno kung pwedeng gawin? Hindi pa po nababasa malamang ng Pangulo ang version. So kung magkakaroon po sila ng version at ibibigay sa Pangulo, pag-aaralan po ito. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV4. Wala ka dyan, ante. Good morning po, Yusek. Yusek, the Department of Agriculture has recommended to impose a price cap for imported rice. What is the assessment of the President regarding this proposal po? Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay Yung di umanong na-deliveran din ng maleta. Nako, matindi yan si Kiko Chulaw. nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. Ma'am, sorry, follow-up question lang po dun sa Crisis Committee. What is the main purpose po of this committee? Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok
Lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning po. Rep. Asidre here po. Rep. Asidre claims the ICI cleared Rep. Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. Can we confirm if this has reached the Malacanang? At itanong na rin po namin kung ano yung update dun sa 41 million budget ng ICI. Naubos po ba? And if not, saan po pupunta? Okay, patungkol po doon sa rekomendasyon ng Wala ka naman magtitira sila. Ito naman si Ate. Hindi magtitira yan. Nakita yung nagtabaan yung mga miyembro ng ICI, di ba? Yun ano na yun eh. Di na nila kailangan ilagay sa maleta yun eh. Budget na yun. Ano ba, Ateng? Lang yan. Budget na yun eh. Gumawa lang ng pagkakapirahan ng Malacanang dyan sa ICI na yan. ICI, ito naman po ay isinumite na sa ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang ombudsman na mag-reveal dito para po bilang respeto. At kung matatanong din po ang ICI, mas maganda pong sa ICI mismo manggaling kung anong kanilang rekomendasyon. Patungkol naman po sa pondo, yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Asak ng tokwa, naging personal yung ano. Madam, yung PCO, mga dealings lang sa sa administration. Walang personal diyan. Ano yan, pasagutin ko na lang sa kaya sa vlog ko. Galangin mo na lang. Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Hinihintay ko yung kay girl ito. Dito Morning, sa Yusek. sa ABS. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa commission and appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano pang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Yan. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. That's Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga, ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. Hindi, si Marcos Jr., pinupustura niya sarili niya na hindi nasasaktan pero galit na daw yan. Yung tipong, yung tipong sokdulan na daw ang galit sa mga Duterte. Ganon daw yung niya, yung pinapakita niya parang nonchalant lang siya. Okay lang, walang pakialam. Ganon lang, yung relax lang. Di totoo yan. Galit na daw ho. Mura ng mura yung mama na yan sa mga Duterte. At especially, dyan sa kanyang kapatid.
Ganun. appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon na acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang kanilang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inalalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandiyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandiyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback, either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, it is this is the mere fact that the President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the President. He wants this emergency power to be given to him in order to Makapagnakaw pa ng maraming pera. at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the President. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed. Ang problema nga, EPAL pa rin ang tawag doon. Anong program of the President? Ibig sabihin, EPAL pa rin ang tawag doon. Exempted ba ang Presidency sa anti-EPAL provision ng 2026 budget? Anti-EPAL provision kayo, wala namang kwenta. For the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Salamat po. Meron pa ba? Question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa pong nagsabi, si Congressman Toby Chang. Yes. Nako, galit na. Galit na si Auntie Claire kay Congressman Toby Chang. Oh, yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects noong panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Tiangco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya. Kayo, nasa executive kayo, sabihin mo lang, legislative yan, hayaan nyo si Congressman Toby Tiangco. Huwag niyong pagtanggol yang kung ano man na nangyayari dyan sa House of Representatives. Huwag niyong depensahan kung meron talagang vote buying at sigurado tayo meron ganyan dahil nga karamihan sa kanila dyan nakatanggap ng envelope at maleta. Kaya kung merong bibili, talagang ano yan, alam na this, di ba? Ngayon, nasa executive kayo, huwag niyong ipagtanggol yung legislative, hayaan yung ayusin na problema. Dami mo problema, ante. Dami yung problema dyan sa executive. Huwag mo nang dagdagan. Na kung saan siya nakakasama or where he belongs, diba? Sa institution where he belongs. Hindi dapat niyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Tiangco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Billionario. Yusek, in response, Kong Toby Tiangco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang inililigtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang, noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, anti-clear. Ang sinasabi natin dito, bakit itong mga congressman na to, SS na SS sila, G na G sila dyan sa impeachment. Pero pagka pinag-uusapan yung confidential fund, ay yung DPWH, insertion, and program appropriation, hindi sila ganun kasigasig kagaya ng ginagawa nila dyan sa impeachment na ni VP Sara. Yun lang naman yun. Sinasabi ni Congressman Toby, maging parehas. Fair lang tayo, di ba? Tiangco, hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan.
Last question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, balikan ko po yung tungkol sa emergency powers. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him. But once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of po ba? course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to, at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit niyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po, na naayon sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Last. Nag-announce po ang LTFRB ng dagdag pasahe only to be suspended the following day by the President. What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ng LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan? Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Dahil nauna na po na magbigay. Wala na, bulahan na ho itong mga kababayan. Na Sir Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Wag po kayo magpabudol dito kay Auntie Claire, mahal natin Pilipinas.